Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa talambuhay ni Josefa Elianes Escoda. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa talambuhay ni Josefa Elianes Escoda. Josefa, na lalong kilala sa tawag na Pepa, ay ipinanganak noong Setyembre 20, 1898 sa Dingras, Ilocos Norte. Pinakamatanda siya sa 7 anak ni Gabriel Elianes at Mercedes Madamba. Mula sa pagkabata ay kinakitaan na si Pepa ng sigasig sa pag-aaral. Tinapos ni Josefa ang elementarya sa Dingras at ang high school sa Lawag. Upang mapalawak ang kaisipan, pinili niyang sa Maynila na magpatuloy ng kolehiyo. Kilala ng mga kamag-aral niya sa Philippine Normal College ang mataas na antas ng liderato ni Pepa. Dito niya tinapos ang elementary teacher certificate na may karangalan. 20 anyos lang si Pepa nang maulila sa ama. Upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng ina at mga kapatid, ipinagsama niya mga ito sa Maynila. Pinilit niyang matapos sa taong 1922 ang Secondary Teacher Certificate sa Universidad ng Pilipinas. Sa dahilang matalino at masigasig na estudyante, nabigyang pagkakataon siyang makapagturo sa isang kilalang kolehiyo at universidad sa Kamaynilaan. Nang mabigyang pagkakataong magpalit ng bokasyon, pinili ni Pepang maging isang voluntaryong social worker sa American Red Cross, Philippine Chapter. Sa pagpapamalas ng sinserong serbisyo politiko ay nabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral ng social work sa Amerika. Taong 1925 nang ipagkaloob kay Pepa ng New York School of Social Work ang kanyang sertipiko. Tinapos din niya sa taong ding yun ang Masters in Social Work sa Columbia. Estados Unidos ay naging kahanga-hanga ang aktivismo ni Pepa bilang modelong Pilipino sa larangan ng internasyonalismo. Naniniwala siyang wala sa kulay ng balat ang husay ng isang tao, kundi nasa layunin at gawa tungo sa ikauunlad ng daigdig. Tuwing naiimbitahan si Pepang magsalita sa International House na pulungan ng mga estudyante, lagi siyang nakadamit Pilipino na ikinahanga ng marami. Ang kanyang kahusayang magsalita ay pinag-uusapan din ng lahat. Kagalang-galang na Pilipinang dating ni Josefa. Sa pagbabalik sa Pilipinas, balikturo si Pepa bilang propesora sa UP at UST. Naniniwala siyang wala nang dadakila pa sa pagiging guro kung saan nagagabayan ang kaisipan at kamulatan ng mga kabataan. Pasok niya ang paglilingkod sa pamahalaan sa sumusunod na mga ahensya. Tuberculosis Commission ng Bureau of Health, Textbook Board ng Bureau of Public Schools, at Board of Censors for Moving Pictures. Bilang kalihim ng General Council of Movement, si Pepa ay nanindigan sa malawakang kalayaang dapat tanggapin ng kababaihan, kalakip ng karapatan niyang maghalal at mahalal sa eleksyong publiko ng bansa. Naniniwala siya ang katuwang ng kalalakihan ng kababaihan sa lahat ng kalakaran. Ang kababaihan, ayon kay Josefa, hindi lamang dapat ituring na tagamasid lamang. Nang maging bukang bibig sa malalayang bansa ang Girl Scouting, si Pepa ay pinadala ng Pilipinas upang magsanay sa Amerika. Nang magbalik siya noong 1937 ay itinatag niya ang Girl Scout of the Philippines. Bagamat maraming problemang kinaharap si Pepa sa pagtatag ng organisasyon, inaprubahan ni President Quezon ang Commonwealth Act 542 na nagtatalaga sa GSP bilang pambansang organisasyon. Sa ngalan ng serbisyo publiko, hindi makalilimutan si Pepa sa kanyang mga nagawa. Siya ang nagtatag ng Boys Town para sa mga dahop na kabataang lalaki. Rin ang humingi ng mga pribilehiyo ng mga kababaihang manggagawa. Siya ang kumampanyang mabigyan ng mga benepisyo ang mga matatandang kumukuha ang adult education.
siya ng mga Hapon noong Agosto 27, 1944 at sa Carcel 16 sa Fort Santiago. Tiniis niya ang lahat ng hirap alang-alang sa bayan. May nagsasabing inilabas si Pepa sa Fort Santiago at dinala sa Far Eastern University na isa sa mga gusaling okupado ng mga Hapon. Ang link na ito ang aking source sa written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Buhay ni Josefa Elianes Escoda. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!